Hello po. Good morning everyone. Happy happy Sunday po sa ating lahat. Kakarating lang po namin galing sa church. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na patuloy pa tayong patuloy niya tayong kinakalinga sa lahat ng kahirapan. Alam mo mga kapatid, ako po talaga ay antindi po ng aking pagsubok sa buhay ngayon. Actually, last pang na ngayon, 2 days and a half, 2 days, ganun, 3 days na nga, kasi ako talaga hindi ko inaakala na ganun yung mangyayari. May kasi ako, may pending bills kasi ako na 1.8 sa aking Meralco. Hindi ko muna nabayaran kasi nga medyo gipit, wala pa akong budget, nag-aantay pa ako sa pera ng asawa ko, ngayong adjust pa. Tapos hindi ko pa naman inaasahan mga kapatid nung 3 days before nitong today, ngayon, nung Friday pumunta pa naman mga kapatid sa akin. Talagang hahatakin nila yung metro ko. Sana nagpakiusap talaga ako sa kanila ng gusto. Umiyak na nga talaga ako. Kasi hindi ko ba inaasahan na sa ganun lang na halaga, ganun na yung gagawin nila sa akin. Yun mga kapatid, gusto ko sana silang tipan ng 100. Ayaw talaga. Hindi talaga sila pumayag. Kasi daw hanggang nung ados lang yung palugit. Sabi ko, sir, gawan ko naman ng paraan yun. Kasi nga, yung sahod ng asawa ko isa adjust pa. Isturbo talaga anak ko mga kapatid Alam nyo, mga tinang nangyari, talagang hinatak nila yung metro ko. Umiyak talaga ako nung umiyak. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Bigyan mo ako ng lakas na humarap nito. Hindi ko talaga inasahan Kasi nung nakaraang buwan nga, nagbayad nga ako ng 4,000 doon. Kasi simula nung umalis asawa ko, may mga pending bills kami. Kaya hindi ko pwedeng bayaran ng bultukan. Kasi yung budget pa namin, may iba pang bayarin. Kaya lagi akong may bitay na isa. Yung bitay ko ngayon, yun lang yung 1.8. Tapos dinagdag nila yung present reading nila na 1.7. Kaya nagiging 3.6 yung aking bill. Sa halagang 3.6 talaga mga kapatid, talagang tinanggal nila yung metro ko. Kaya ang problema ko dyan sabi ko, kuya, pag tanggalin niyo yung metro ko, hindi pa naman yung maibalik agad. Tapos mag-reconnection ka, may fee na 1.5. Instead nga 3.6 lang yung babayarin mo, magiging 5.1. Ito mo lang. Pero wala na akong magawa ganun talaga yung nila. Kaya nagtiis kami for 3 days na nawala kaming ilaw. Tapos yung ginawa ko, kasi may maliit nga akong laundry, yun din yung malaking tulong sa amin pang araw-araw. Kasi pagdating ng padala ng asawa ko, bayad ng ilaw, tubig, internet, bahay, kung magkano na lang ang matira, hindi na magkasya sa amin sa loob ng isang buwan. Kasi nung nakaraan, 2,000 plus na lang yung natira. Paano mo pagkasyahin yun sa isang buwan? Kaya kailangan kung talagang kumayo din. Kasi hindi po pwedeng umasa, papaano na lang. Kaya yung maliit kong laundry, yun ang nakakatulong sa amin. Isa ngayon na wala kaming kuryente, papaano? Kaya iniyak ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko po na itong mga pagsubok na ito, may mga purpose po kayo sa amin. Patatagin nyo lang po kami. Bigyan nyo pa ako ng sapat na lakas, lalo na po sa aking kalusugan, kasi ako po ay bagong opera po ako. Tapos mataas pa ang sugar ko.
Ang dami kong iniinda sa katawan, pero still pasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Sa ganitong, alam mo ba nung nagkataon talaga yung ang napakasakit pa nun, mga kapatid, kasi nung hinatak nila yung metro ko, yung pera ko talaga ay 100 na lang. Yun na lang talaga yung bukod tangi, yung 100. Tapos wala akong bigas, hindi na magkasya yung pangsaing ko sa hapunan. Kaya doon parang naghalo-halo na emotion ko. Umiyak ako, nandito yung pamangkin ko. Umiyak ako, wala akong sinasabi, kundi umiyak lang ako. Pero sabi ko, Lord, kaya ko to. Hindi ko iisipin na pasakit ito, kundi pagsubok lang to sa amin. Kaya alam mo ang ginawa ko, yung 100 ko binili ko ng 2 kilong bigas. Tapos yung tira nun, meron kasi akong yung tirang ulam namin ng tanghali, yun ininit ko siya, nilagyan ko lang ng malunggay para dumami. Dalawa lang naman kami ng bunso. Nandito, dalawa kami ni bunso plus yung pamangkin ko at saka yung anak niya, kumbaga 4 kami. Kaya doon din parang bang nabibigatan ako kasi magbigay siya oo sa akin, pero yung pang araw-araw na kung mag-abot lang siya ng 100, yun na yun hanggang sa gabi nilang kain. Saan mapunta yung 100? Kung tutuusin, isang kain lang sapat na yun. Pero pinag-ano ko lang yun, pinagkasya ko yun sa tulong ng Panginoon na bigyan niya lang tayo ng sapat na gabay at lakas. Kaya yun, pumunta dito yung kaibigan ko kasi nga sabi ko, yun na ano niya sa akin, nangamusta. Sabi ko, grabe pagsubok sa buhay ko, pero kaya kong lagpasan to kasi nandyan si God sa akin. Sabi ko, hindi pumunta siya dito. Yun, napaiyak ako kasi kachat ko rin yung ate ko. Yung ate ko sabi niya, kawawa daw ako. Hindi daw siya makatulong kasi wala na nga siya din trabaho. Sabi ko, okay lang yun. Ang lahat po kasi, nagiging emotional ako. Ang lahat po kasi ng mga bagay na ating pinagdaanan ay may kaakibat po kasi yun na sakripisyo, may purpose po ang Panginoon kung bakit inalaw niya po sa atin to. Ang atin lang po ay matuto lang tayong manalig at saka magpakumbaba sa Panginoon. Hindi po natin iisipin na ang lahat po na yun ay katapusan na, kundi yan po ay isang pagsubok na kaya nating lagpasan, na kaakibat ay ang pananampalataya natin sa Diyos. Yun lang po ang akin. Wala akong wala man kaming, ako talaga wala pa akong target na kung antayin ko yung padala ng asawa ko sa Agis pa, ano pa ngayon, ilang araw pa. Ang iniisip ko lang kasi may nilapitan na akong 4 na tao. Ako ay yung hindi ako naka doon kasi gipit din sila, kaya iniintindi ko rin yun. Tapos kinabukasan nun, mga kapatid, alam ba, wala na talaga ako. Yung pera ko sa wallet ko is 3 pesos na lang. Meron ako ditong laundry na kukunin, hindi pa po nakuha ni sir. Ito po ay kulang-kulang 400. Sabi ko, ang inisip ko, mangutang muna ako sa tindahan. Pumunta ako doon sa tindahan ng kakilala ko. Ang nakaharap sa akin yung anak-anakan niya. Hinanap ko kamoy may-ari. Sabi ko, saan si mami mo? Pwede mo nang mangutang ako ng isang latang San Marino. Alam niyo ba, mga kapatid, ang sagot sa akin, ay di po kami nagpapautang. Di, okay lang, wala akong magawa. Di, sabi ko, okay lang po, sige po. Di, umuwi ako sa bahay. Nung time na yun kasi may practice si bunso sa school ng sayaw nila para sa recognition. Nag-isip ako, sabi ko, Lord, dinala ko yung 2 ATM ko kasi yung ATM na hinupin namin sa Maynila at saka yung video ko dito, in-inquire ko noon. Nagbaka sakali talaga ako, mga kapatid, na mayroon akong naiwan kahit 100 man lang. Sa video ko wala, 42 pesos na lang ang laman.
Pag-inquire ko doon sa ano ko, Security Bank ko na ATM, meron akong 178. Kaya sabi ko, thanks God. Eh,